Isang sampal ang nagpabagsak sa aking dangal sa gitna ng maraming tao. Habang si Mateo Santiago ay tumatawa sa kanyang karangyaan, ako ay nakalubog sa putik ng panghihiya. Ang regalong para sa aking anak na yurakan ng kanyang mamahaling sapatos. Ngunit hindi niya alam, ang bawat patak ng aking luha ay mitsa ng kanyang pagbagsak. Ngayong araw, ang isang hamak na ina ay titindig upang bawiin ang lahat. Sino nga ba ang tunay na may utang sa buhay ng isa't isa? Magkano ba ang halaga ng basurang iyan para tumigil ka sa pag-iyak? Huwag mo akong madaan sa drama, habang hindi mo alam kung gaano kamahalang oras na sinasayan mo sa akin. Ang boses ni Mateo Santiago ay parang matalim na bakal na humihiwa sa malamig at mamahaling hangin ng coffee shop na yon. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng panghahamak. Tila ba ang babaeng nasa harap niya ay isang insekto lamang na hindi sadyang naapakan. Sa sahig, sa tabi ng makintab, at mamahaling sapatos ni Mateo ay nakakalat ang mga piraso ng chocolate cake. Kanina lang, ang cake na iyon ay maingat na bit-bit ni Elena, balot na balot ng pag-asa at pagmamahal. Iyon ang sorpresang pinag-ipunan niya ng 3 buwan, mula sa paglalaba at pagtitinda ng kakanin, para sa ika-7 kaarawan ng kanyang anak na si Ana. Pero sa isang iglap, ang munting pangarap na iyon ay naging madungis na kalat sa paanan ng isang taong hindi marunong tumingin sa ibaba. Dahan-dahang yumuko si Elena, hindi para pulutin ang pera na inihagis ni Mateo, kundi para sagipin ang nayurakang box ng cake. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Ramdam niya ang bawat tibok ng kanyang puso na tila gustong sumabog sa sobrang sikip. Ang kanyang luma at kupas na blusa ay basang-basa na sa kape, pero mas ramdam niya ang lamig ng pagtrato ng mga tao sa paligid na nanonood lamang sa kanyang pagkapahiya. Sir, humihingi lang naman po ako ng paumanhin. Hindi ko naman po sinasadyang mabunggo kayo, pero sana ay wag ninyong insultuhin ang pagod ko. Mahina, pero may determinasyon ang boses ni Elena. Tumingala siya, at doon ay nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang maamong mukha ni Elena ay puno ng luhang pilit niyang pinipigilan, habang ang mga mata ni Mateo ay nag-aapoy sa galit at diskusto. Insulto? Ang existence mo sa harap ko ang isang malaking insulto, padnangalit ni Mateo. Sa isang mabilis at hindi inaasahang pagkilos, itinaas niya ang kanyang kamay at isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Elena. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay tila bumasag sa katahimikan ng buong paligid. Napalingon ang ulo ni Elena sa lakas ng impact. Namanhid ang kanyang buong mukha at kasabay nito ay ang pagbagsak ng kanyang natitirang lakas. Napaupo siya sa sahig, ang kanyang kamay ay nakatukod sa malagkit na sahig, habang ang kanyang paningin ay bahagyang nagdilim. Wala siyang narinig na kahit anong ingay, kundi ang sarili niyang mabilis na paghinga at ang dagundong ng kahihiyan sa kanyang mga tainga. Sa likuran ni Mateo, dahan-dahang humakbang pasulong si Rafael, ang kanyang personal na bodyguard. Nakahanda na siyang ilayo ang babae upang matapos na ang eskandalo. Ngunit nang hahawakan na niya ang braso ni Elena upang patayuin ito, bigla siyang napatigil. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at tila nakakita ng isang multo mula sa nakaraan. Sa kaliwang pulso ni Elena, sa ilalim ng manggas ng blusa na bahagyang naangat dahil sa pagkakahulog, ay may isang peklat. Isang peklat na hindi madaling makalimutan. Hugis letrang V ito, tila isang marka ng kidlat na naiwan ng isang malupit na apoy. Sa isang sandali, ang paligid ni Rafael ay naglaho. Hindi na ang coffee shop ang kanyang nakikita, kundi ang naglalagablab na gusali ng factory 15 taon na ang nakalilipas.
Naalala niya ang init, ang usok na sumasakal sa kanyang baga at ang maliliit na kamay ng isang dalagita na pilit siyang hinila palabas sa gitna ng mga bumabagsak na bakal. Alising mo na ang basurang yan dito, Rafael. Ayoko makakita ng dumi sa paningin ko. Utos ni Mateo bago ito tumalikod at naglakad palabas ng shop nang hindi man lang lumingon. Nanatiling nakatulala si Rafael. Ang kanyang kamay ay nananatiling nakalutang sa hangin. Tila natatakot na hawakan ang babaeng, kanina lang ay itinuring nilang wala lang. Tumingala si Elena sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng sugat na mas malalim pa sa anumang pisikal na sakit. Isang tanong ang tila nakaukit sa bawat patak ng kanyang luha na hindi na niya napigilan. Bakit ang taong ibinuwis mo ang buhay para iligtas ay siya ring taong wawasak sa iyong natitirang dangal? Tumayo si Elena ng mag-isa. Bit-bit ang kanyang nadurog na pangarap, habang ang anino ng kanyang nakaraan ay unti-unting muling nabubuhay sa alaala ng taong naiwan sa kanyang likuran. Hindi pa rin maalis ni Rafael ang kanyang paningin sa papalayong bulto ni Elena, habang ang bawat hakbang nito ay tila nag-iwan ng bigat sa kanyang dibdib. Ang paligid ay tila nagbago ang kulay, nawala ang kinang ng marangyang coffee shop, at napalitan ng isang madilim at mainit na alaala. Tila bumalik ang kanyang gunita 10 taon na ang nakalilipas. Sa isang gabi kung kailan ang langit ay hindi kulay asul, kundi kulay kahel at puno ng panganib. Sa kanyang isipan, muling naglalabasan ng mga dambuhalang, dila ng apoy na lumalamon sa Santiago Textile Factory. Naririnig niya ang mga sigaw ng takot at ang pagguho ng mga dambuhalang bakal. Sa gitna ng kaguluhan, isang batang babae na may maruruming muka at nanunuyo ang lalamunan ang pilit na humahawi sa makapal na usok. Siya ang batang si Elena. Habang ang lahat ay nagtatakbo palabas para iligtas ang sarili, si Elena ay pabalik sa gitna ng impyerno. Dahil narinig niya ang iyak ng 2 batang lalaki na na-trap sa loob ng opisina. Isa sa mga batang iyon ay si Mateo, ang tagapagmana ng mga Santiago, na noon ay nanginginig sa takot sa ilalim ng mesa. At ang isa naman ay si Rafael, ang anak ng driver na noon pa man ay nakatalina ang buhay sa paglilingkod sa mga Santiago. Naalala ni Rafael ang sandaling bumagsak ang isang nadbabagang bakal mula sa kisame. Handa na siyang tanggapin ang kamatayan, ngunit isang mabilis na pagkilos ang nagligtas sa kanya. Ginamit ni Elena ang kanyang sariling braso para itulak ang bakal palayo sa kanila. Ang tunog ng napapasiyong balat at ang amoy ng nasusunog na laman ay tila na nariwa sa ilong ni Rafael. Doon, sa tapat ng kanyang mga mata, nabuo ang peklat na hugis letrang V. Ang marka ng kabayanihan na ipinagpalit ni Elena para sa kanilang buhay. Nabalik lamang ang diwa ni Rafael nang marinig niya ang malakas na busina ng sasakyan sa labas. Wala na ang apoy, wala na ang usok. Ang tanging natira ay ang malamig na katotohanan na ang babaeng nagligtas sa kanila ay itinuring na basura ng taong binuwisan niya ng buhay. Sir Mateo, kailangan nating sundan ang babaeng yon. Mahinang bulong ni Rafael habang nakatingin sa kanyang amo na abala na sa pag-aayos ng kanyang mamahaling kurbata sa loob ng kotse. Bakit? Para bigyan pa siya ng pera? Hayaan mo na siya, Rafael. Isang aksidente lang yon at tapos na ang usapan. Sagot ni Mateo nang hindi man lang tumitingin sa labas. Ang kanyang tinig ay walang bahid ng pagsisisi. Tila ba ang nangyari sa coffee shop ay isang mansa lang sa kanyang sapatos na madaling punasan. Samantala, naglalakad si Elena sa ilalim ng papatinding ulan, yakap-yakap ang nayurakang box ng cake. Ang bawat patak ng ulan ay humahalo sa kanyang mga luha,
Tila nakikiramay sa kanyang nararamdamang hapdi. Hindi lamang sa kanyang pisingi, kundi sa kanyang durog na puso. Pagdating niya sa kanilang maliit na barong-barong sa gilid ng estero, pilit niyang pinunasan ang kanyang muka. Inayos niya ang kanyang buhok para matakpan ang namumulang bahagi ng kanyang pisingi. Ayaw niyang makita ng kanyang anak ang sugat na iniwan ng isang malupit na palad. Nanay, dumating ka na. Nasaan po ang cake ko? Masayang salubong ng 7 taong gulang na si Ana. Ang mga mata ng bata ay nagminingning sa pag-asa. Isang ningning na tila unti-unting pumapatay kay Elena. Dahan-dahang inilapag ni Elena ang box sa kanilang maliit na lamesang gawa sa tagni-tagni na kahoy. Pasensya na, anak. Na out of balance si nanay kanina habang naglalakad. Medyo nasira ang shape ng cake mo. Pagsisinungaling ni Elena habang pilit na numingiti kahit ang bawat salita ay parang tinik sa kanyang lalamunan. Pinuksa ni Ana ang box at nakita ang nadurog na cake. Sa halip na umiyak, kumuha ang bata ng kutsara at tinikman ang isang maliit na piraso ng chocolate. Masarap pa rin po, nanay. Kahit durog na, chocolate pa rin siya. At ikaw pa rin ang pinakamagaling na nanay sa buong mundo, sabi ni Ana bago niyakap ng mahigpit ang kanyang ina. Sa dilim ng kanilang maliit na tahanan, tahimik na humagulgol si Elena habang yakap ang kanyang anak. Hindi alam ni Ana na ang bawat subo niya ng cake ay hinaluan ng pait ng pang-aapi. At sa labas, sa ilalim ng isang post ng ilaw, isang itim na sasakyan ang tahimik na nakaparada. Sa loob nito, hawak ni Rafael ang isang lumang panyo. Ang panyong ginamit niya noon para balutin ang nasunog na braso ng batang babaeng nagligtas sa kanya. Alam ni Rafael na hindi na siya maaring manahimik. Ngunit paano niya sasabihin sa kanyang amo na ang babaeng sinampal nito ay ang mismong dahilan kung bakit ito humihinga pa hanggang ngayon? Isang malaking sikreto ang nakabitin sa hangin. At sa pagitan ng utang na loob at katapatan sa trabaho, alam ni Rafael na isang bagyo ang paparating na wawasak sa pamilya Santiago. Isang malaking kahihiyan, Mateo. Hindi ko itinaguyod ang pangalan ng mga Santiago para lamang kaladkarin mo sa putik dahil sa isang walang kwentang insidente sa isang coffee shop. Ang boses ni Doña Aurora ay parang hagupit ng latigo na umalingaw-ngaw sa malawak at napakalamig na sala ng mansyon. Hawak niya ang kanyang gintong tablet kung saan paulit-ulit na naglalaro ang video ng pananampal ni Mateo kay Elena. Isang video na mabilis na kumakalat sa social media at unt-unting sumisira sa imahe ng kanilang korporasyon. Ang mansyon ng mga Santiago ay puno ng mga antigong kagamitan, mga kristal na chandelier na nagliliwanag ng husto, at mga painting na gawa ng mga tanyag na pintor. Ngunit sa likod ng karangyang ito, tila may isang malamig na hininga na bumabalot sa bawat sulok. Nakatayo si Mateo sa tapat ng kanyang ina. Nakayuko pero bakas sa kanyang muka ang inis sa halip na pagsisisi. Sa isang sulok, nakatayo si Rafael. Tikom ang bibig, tila isang rebulto na nagmamasid sa hidwaan ng dalawang makapangyarihang tao. Mom, it was just a small incident. The woman was annoying and she bumped into me. I offered her money but she wanted to make a scene. Depensa ni Mateo. Ang kanyang tinig ay puno ng kayabangan na tila naniniwala sa sarili niyang kasinungalingan. Hindi ko alam na may kukuha ng video. It's just a PR problem. We can pay the media to take it down. Lumapit si Doña Aurora sa kanyang anak. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay kumikinang sa bawat galaw. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling kasing lamig ng yelo. Hindi lang ito PR problem, Mateo. It's about class. Nakipag-away ka sa isang taong hindi mo naman kapantay. Ang pakikipag-ugnayan sa mga ganyang uri ng tao ay nagpapababa sa iyong dangal.
Ang pagkakamali mo ay hinayaan mong madikit ang pangalan natin sa basura. Inilapapiin niya ang tablet sa lamesang gawa sa mamahaling marmol at bumaling kay Raphael. Raphael, alam mo kung ano ang dapat gawin. Hanapin mo ang babaeng iyan. Bigyan mo ng sapat na halaga para tumahimik. Siguraduhin mong pipirma siya sa isang kasunduan na hindi na niya muling babanggitin ang pangalan ni Mateo. At kung ayaw niyang makipagtulungan, ipaalala mo sa kanya kung gaano kaliit ang mundo niya kumpara sa kapangyarihan natin. Utos ni Aurora. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng gaslighting. Tila ba ang pamilya Santiago pa ang biktima sa sitwasyong ito? Kinabukasan, ang langit ay balot ng makulimlim na ulap nang marating ni Raphael ang tinitirhan ni Elena. Ang amoy ng estero at ang ingay ng mga batang naglalaro sa kalsada ay malayo sa mundong kinalakihan niya. Ngunit parang mas totoo ang bawat hinga dito. Nakita niya si Elena na abalang nagsasabit ng mga nilabang damit. Ang kanyang mga kilos ay mabigat. Tila ba bawat piraso ng tela ay pasan ang lahat ng kanyang problema. Elena, tawag ni Raphael. Huminto ang babae at nang makita ang lalaking kasama ng nanakit sa kanya, ang kanyang katawan ay otomatikong nanigas sa takot at depensa. Inilabas ni Raphael ang isang makapal na sobreng kulay kape. Narito ang 50,000 piso, pinabibigay ni Doña Aurora. Pambayad ito sa cake, sa kape, at sa nangyari sa shop. Ang kailangan mo lang gawin ay pirirmahan ang papel na ito. Isang formal na paumanhin mula sa kumpanya, kapalit ng iyong pananahimik. Tiningnan ni Elena ang sobre. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga mata ni Raphael. Sa sandaling iyon, parang nakita ni Raphael ang apoy na nakita niya 15 taon na ang nakalilipas. Hindi ang apoy na naninira, kundi ang apoy na nagbibigay ng init at lakas. Dahan-dahang kinuha ni Elena ang sobre. Tila may bara sa lalamunan ni Raphael, umaasang tatanggapin ito ng babae para matapos na ang lahat ng paghihirap nito. Ngunit laking gulat niya nang buksan ni Elena ang bintana ng kanilang maliit na barong-barong na nakaharap sa estero. Sa harap ng mga mata ni Raphael, kinuha ni Elena ang mga bundle ng pera at isa-isang inihagis ang mga ito sa labas. Ang mga papel na pera ay tila mga tuyong dahon na sumasama sa hangin at nahuhulog sa maduming tubig ng estero. Ang dangal ko ay hindi nabibili ng papel, Raphael. At ang pait na iniwan ng palad ng amo mo ay hindi matatamisan ng 50,000. Sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay kalmado pero tila isang kulog na nagpatahimik sa paligid. Sabihin mo sa donya mo, hindi lahat ng tao sa mundo ay kayang luhuran ng kanyang pera. Iniwan ni Elena ang nakatulalang si Raphael sa harap ng kanyang pinto. Sa loob ng barong-barong, napasandal si Elena sa dingding at doon ay muling nanghina ang kanyang mga tuhod. Alam niyang sa ginawa niya, mas lalong magiging malupit ang mga Santiago. Pero sa bawat sentimong tinanggihan niya, naramdaman niya ang isang uri ng paglaya na matagal na niyang kinalimutan. Nanay, hindi po ako makahinga. Parang may nakadagampo sa dibdib ko. Ang boses ni Ana ay halos isang bulong na lamang, tuyot at puno ng hirap na tila ba bawat salita ay isang malaking pasanin para sa kanyang maliit na katawan. Ang tunog ng habol na hininga ng isang anak ay mas malakas pa sa anumang kulog, mas masakit pa sa anumang sampal na natanggap ni Elena sa kanyang buong buhay. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kanilang barong-barong, nakita ni Elena ang pamumutla ng mga labi ni Ana. Ang dahan-dahang pag-iba ng kulay nito patungong asul. Isang senyales na unti-unti nang nauubusan ng hangin ang kanyang buhay. Sa gitna ng kaba at pagmamadali, binuhat ni Elena ang kanyang anak at tumakbo sa gitna ng kalsada.
Hindi niya alintana ang putik na tumatalsik sa kanyang binti o ang bigat ni Anna sa kanyang mga bisig. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng sarili niyang puso na sumasabay sa bawat gurgle ng hininga ng bata. Pagdating sa emergency room ng pinakamalapit na ospital, sinalubong siya ng amoy ng gamot at ang malamig na mukha ng mga taong abala sa kani-kanilang mundo. 20,000 pesos po ang kailangang deposit para sa admission, Mrs. Ramos. May congenital heart disease ang bata. Kailangan siyang maobserbahan sa ICU dahil sa komplikasyon, ang sabi ng babae sa billing section. Ang tinig ay flat at walang bakas ng emosyon. Tila ba nagbabasa lamang ng listahan ng mga bilihin sa palengke. Napatitig si Elena sa kanyang sariling mga kamay na nanginginig. Ang mga kamay na kahapon lamang ay buong tapang na nagtapon ng 50,000 piso sa maduming tubig ng estero. Sa sandaling iyon, ang kanyang dangal na ipinaglaban ay tila naging isang malupit na biro. Naisip niya ang bawat perang papel na tinangay ng agos. Perang sapat na sana para iligtas ang kanyang anak sa gabing ito. Ang sakit ng pagsisisi ay mas matindi pa sa anumang pisikal na sugat. Tila ba pinipiraso ang kanyang kaluluwa habang tinitingnan ang anak na nakakabit sa oxygen tank. Lumabas si Elena sa ospital, lumuhod sa gilid ng kalsada, at nagsimulang humingi ng tulong sa bawat kakilala. Ngunit tila may isang hindi nakikitang pader na humaharang sa kanya. Sa bawat pintong kinakatok niya, sa bawat talyer o karinderyang sinusubukan niyang pasukan para mamasukan kahit isang araw lang, iisa ang naririnig niya. Pasensya na, Elena, baka mapag-initan kami ng mga Santiago. Ang video ng pananampal ni Mateo ay hindi lamang nagdala ng sikat, kundi nagdala rin ng takot sa puso ng mga maliliit na negosyante. Ang kapangyarihan ng pamilya Santiago ay tila isang sumpa na bumabalot sa bawat pagkakataon niyang kumita. Habang nakaupo sa isang madilim na bench sa labas ng ospital, ang kanyang cellphone na luma at may basag na screen ay biglang umilaw. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Sa takot at pag-asa, sinagot niya ito. Hello, Elena Ramos. Balita namin ay nasa critical na kondisyon ang anak mo. Isang boses ng lalaki ang bumungad sa kanya. Malamig, professional, at may bakas ng kapangyarihan. Ako ang legal representative ng Pamilya Santiago. Gusto ni Doña Aurora na malaman mo na bukas pa rin ang aming alok. Pero ngayon, may kaunting pagbabago. Humigpit ang hawak ni Elena sa teleponyo. Anong kailangan niyo sa akin? Huwag ninyong isali ang anak ko rito. Hindi namin siya idadamay, Elena. Sa katunayan, kami pa ang magliligtas sa kanya. Ang lahat ng bills sa ospital, ang operasyon niya sa puso, at ang kinabukasan niya ay sagot na ng mga Santiago. Pero kapalit niyon, kailangan mong pumasok sa aming pamamahay. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang stay-in na katulong na susunod sa bawat nais ni Doña Aurora. Isang simpleng pagpipilian lang ito. Ang iyong pride bilang isang ina o ang pagkakataong mabuhay ang iyong anak. Isang sagot lang, Elena. Gusto mo bang magkaroon ng trabaho? O gusto mong panurin na lang na mawalan ng hininga ang anak mo? Nanatiling nakabukas ang linya. Ngunit ang tanging maririnig ay ang mabigat na paghinga ni Elena at ang malayo at mahinang tunog ng mga sirena ng ambulansya. Habang ang kadiliman ng gabi ay tila unti-unting lumalamon sa kanyang huling pag-asa. Dito magsisimula ang iyong pagbabayad, Elena. Huwag mong kakalimutan na ang bawat hininga ng anak mo sa loob ng hospital room na iyon ay utang mo sa pamilyang ito. Ang tinig ni Doña Aurora ay parang malamig na hanging pumasok sa pandinig ni Elena habang nakatayo sila sa gitna ng dambuhalang sala ng mansyon ng mga Santiago.
Ang bawat salita ng matandang babae ay may bigat ng isang kadena. Tila unti-unting iginigapos ang mga kamay at paa ni Elena sa isang buhay na hindi niya kailanman pinangarap. Nakasuot na si Elena ng uniforme ng isang katulong. Isang simpleng asul na damit na may puting apron. Bagaman malinis at maayos ang tila, pakiramdam ni Elena ay tila nakasuot siya ng isang sako ng mga pako na bawat galaw niya ay tinutusok ang kanyang balat at dangal. Ang bango ng mansyon na hinaluan ng amoy ng mamahaling kandila at sariwang bulaklak ay tila sumasakal sa kanya. Napakaganda ng paligid, ngunit para kay Elena, ito ay isang maranyang kulungan na ang rehas ay gawa sa ginto at kapangyarihan. Opo, Ma'am Aurora. Susunod po ako sa lahat ng gusto ninyo. Mahina at nanghinginig ang sagot ni Elena. Nakayuko siya, hindi dahil sa paggalang, kundi dahil hindi niya kayang tingnan ang mapang-aping mga mata ng Donya. Sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang inaalala ang mukha ni Ana na payapang natutulog sa ICU, ang mga makinang tumutulong sa tibok ng puso nito na ang bawat tunog ay tila nagsasabing, "Tiisin mo, nanay. Para sa akin ito. Mabuti. Dahil ayaw ko ng mga taong makitid ang isip. Ngayon, lumuhod ka." Utos ni Aurora habang nakaupo sa kanyang silya na gawa sa inukit na kahoy. Itinuro ng Donya ang sahig na gawa sa mamahaling marmol kung saan may isang maliit na mansa ng natapong kape. Linisin mo yan. Gamitin mo ang basahan at siguraduhin mong kikinang yan hanggang sa makita ko ang refleksyon ng aking mukha. Ayaw ko ng mga gamit na marumi sa loob ng bahay na ito, lalo na ang mga taong marumi ang pinanggalingan. Dahan-dahang lumuhod si Elena. Ang lamig ng marmol ay tumagos sa kanyang mga tuhod, tila nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Sa bawat kuskos niya sa sahig, nararamdaman niya ang unti-unting pagkadurog ng kanyang pagkatao. Siya ay isang ina, isang babaeng may pangarap. Ngunit sa bahay na ito, siya ay isa lamang kasangkapan na pwedeng apakan at utusan. Ang bawat patak ng kanyang pawis na humahalo sa sabon ay tila mga luhang hindi na niya kayang ilabas. Habang abala si Elena sa kanyang ginagawa, biglang bumukas ang malaking pintuan ng mansyon. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos na gawa sa mamahaling balat ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng sala. Ang bawat hakbang ay pamilyar, may awtoridad at may dalang kaba sa dibdib ni Elena. "Mom, I'm home. Did you fix the..." Naputol ang sasabihin ni Mateo nang mapadako ang kanyang tingin sa babaeng nakaluhod sa paanan ng kanyang ina. Nanigas si Elena sa kanyang kinatatayuan. Ang basahan sa kanyang kamay ay nanatiling nakadiin sa marmol, habang ang kanyang puso ay tila gustong tumigil sa pagtibok. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin at nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang CEO na nanampal sa kanya sa coffee shop at ang babaeng na yon ay naging alipin ng kanyang pamilya. Seryoso at puno ng kalituhan ang mukha ni Mateo. Tila hindi niya inaasahan na ang babaeng itinaboy niya bilang basura ay narito ngayon, sa loob ng kanyang sariling tahanan at nakaluhod sa harap ng kanyang ina. Ang katahimikan sa loob ng sala ay naging nakabibingi. Tila bawat segundo ay isang taon ng paghihirap. "Mateo, anak, narito na ang bago nating katulong. Siya ang mag-aasikaso sa lahat ng kailangan mo." Nakangite sabi ni Aurora. Ang kanyang boses ay puno ng tamis na may kasamang lason. "Hindi ba't mas maayos kung nasa malapit lang natin ang mga taong may utang sa atin?" Nanatiling nakaluhod si Elena. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa basahan hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Sa sandaling iyon, ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang mabilis na paghinga at ang tanong na tila sumasampal sa kanyang isipan. Hanggang kailan niya kayang tiisin ang panunuyo ng kanyang kaluluwa
sa harap ng taong kumuha ng lahat sa kanya, habang ang tanging pag-asa niya ay ang buhay ng anak na nakasalalay sa mga kamay ng kanyang mga kaaway. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ni Mateo pagkalipas ng hating gabi ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa kanyang paghinga. Sa loob ng kanyang malawak na library, napapaligiran ng mga librong balot sa mamahaling balat, hindi mahanap ng bilyonaryong CEO ang kapayapaan. Ang bawat pahina ng dokumentong kanyang binabasa ay tila nagiging mukha ni Elena, ang mga matang puno ng sugat, ang pisinging namumula sa kanyang sampal, at ang nakaluhod na bulto sa harap ng kanyang ina. Bakit ba hindi ka maalis sa isip ko? Bulong ni Mateo sa sarili, habang hinilot ang kanyang sentido. Biglang sumikip ang kanyang dibdib, isang pamilyar na hapdi na madalas siyang dalawin tuwing malalim ang gabi. Ito ang iniwan ng apoy 15 taon na ang nakalilipas. Isang sikretong sakit na kahit ang pinakamagaling na doktor sa ibang bansa ay hindi nagawang gamutin. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng library nang walang anumang tunog. Pumasok si Elena na may dalang tray ng tsaa. Ang kanyang mga hakbang ay tila mga yapak ng isang pusa, maingat at halos hindi nararamdaman. Ang bango ng mansanilya ay humalo sa amoy ng lumang papel sa loob ng silid. Sir, pinatitimpla po kayo ni Doña Aurora ng tsaa para makatulog kayo ng maayos, mahinang sabi ni Elena. Hindi siya tumingin ng diretso kay Mateo. Nanatili ang kanyang paningin sa tray, tila ba ang bawat kislap ng porselana ay mas ligtas tingnan kaysa sa muka ng kanyang amo. Napansin ni Elena na bahagyang nakangiwi si Mateo habang nakahawak sa kanyang balikat. Ang kanyang karanasan bilang isang ina at ang mga taon ng pagtatrabaho sa mahihirap na kondisyon ay nagturo sa kanya na makaramdam ng sakit ng iba. Sir, ang balikat niyo po ba? Hindi napigilang itanong ni Elena. It's none of your business. Iwan mo na ang tsa at lumabas ka na, malamig na sagot ni Mateo. Ngunit sa kanyang pagsubok na abutin ang tasa, isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang likuran na nagpabital sa kanya ng isang mahinang ungol. Nakalimutan ni Elena ang kanyang takot. Lumapit siya at dahan-dahang inilapag ang tray. Malamig po ang hangin mayon, sir. Ang mga lumang sugat mula sa sunog, madalas pong humahapdi yan kapag ganito ang panahon. Hindi nakasagot si Mateo. Paano nalaman ng babaeng ito na galing sa sunog ang sakit na nararamdaman niya? Bago pa siya makapagsalita, naramdaman ni Mateo ang mainit at malambot na kamay ni Elena na dahan-dahang dumapo sa kanyang balikat sa ibabaw ng kanyang mamahaling silk na pantulog. May hawak itong maliit na bote ng langis na gawa sa mga halamang gamot. Isang amoy na tila pamilyar, amoy ng kanyang pagkabata, amoy ng kaligtasan. Sandali lang po ito, sir. Huwag niyo pong isipin na bastos ako. Gusto ko lang pong makatulog kayo ng mahimbing, bulong ni Elena. Ang bawat haplos niya ay puno ng pag-iingat at isang uri ng pagkalinga na matagal nang hindi nararamdaman ni Mateo mula sa kanyang sariling ina. Sa bawat paikot na galaw ng mga daliri ni Elena, tila unt-unting natutunaw ang mga tinik sa puso ni Mateo. Sa liwanag ng isang lampara, muling nakita ni Mateo ang peklat sa pulso ni Elena. Ang hugis letrang V. Sa sandaling iyon, ang library ay tila naglaho. Nakita ni Mateo ang kanyang sarili na umiiyak sa gitna ng usok at isang anino ng babae ang nagtakip sa kanya mula sa mga bumabagsak na bahagi ng factory. Ang babaeng iyon, bakit ang pakiramdam ng mga kamay nito ay eksaktong kapareho ng nararamdaman niya ngayon? Who are you really, Eleanor? Tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay hindi na galit, kundi puno ng kalituhan. Isang nanay lang po na gustong iligtas ang anak niya, sagot ni Elena,
habang dahan-dahang inilalayo ang kanyang mga kamay. Tapos na po, sir. Sana ay gumaan ang pakiramdam nyo. Pagkalis ni Elena, hindi pa rin mapakali si Mateo. May isang bagay na tila sumisigaw sa kanyang isipan na may itinatago ang kanyang ina. Naglakad siya patungo sa pribadong study room ni Doña Aurora, isang silid na laging nakalok at bawal pasukin ng sinuman. Ngunit dahil sa gulo ng kanyang isip, hindi niya alintana ang pagsuway. Gamit ang kanyang duplicate na susi, pumasok si Mateo. Ang silid ay amoy alikabok at lumang pabango. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga papeles, sa loob ng isang lihim na drawer, may nakita siyang isang lumang litrato. Ang kulay nito ay kupas na, patunay ng mahabang panahon na lumipas. Sa litrato, nakita ni Mateo ang kanyang ama, ang yumaong Don Roberto Santiago, na nakangiti at may kaakbay na isang babaeng manggagawa sa factory. Ang babae ay may hawak na sanggol at sa kanyang pulso, malinaw na makikita ang isang pamilyar na marka. Ngunit hindi iyon ang nakakuha ng kanyang pansin, kundi ang sulat sa likod ng litrato na tila isinulat sa gitna ng matinding takot. Ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa apoy. Patawarin mo ako, Mateo. Nanginig ang mga kamay ni Mateo habang tinitingnan ang mukha ng kanyang ama na tila may itinatagong malaking kasalanan. Biglang bumukas ang pinto at tumambad ang nanilisik na mga mata ni Doña Aurora. Anong ginagawa mo rito, Mateo? Hindi ba't sinabi ko sa iyong huwag kang makikialam sa mga bagay na hindi mo dapat malaman? Ang boses ni Aurora ay tila isang matalim na kutsilyo na bumasag sa katahimikan ng gabi. Mateo, ibalik mo ang hawak mo at lumabas ka na bago pa ako mawalan ng pasensya. Ang tinig ni Doña Aurora ay parang pagkalansing ng mga tanikala sa gitna ng gabi. Malamig, matigas, at walang puwang para sa anumang pagtutol. Mabilis na itinago ni Mateo ang lumang litrato sa loob ng kanyang bulsa bago pa ito tuluyang makita ng kanyang ina. Ang pintig ng kanyang puso ay parang tambol na naggagalit sa loob ng kanyang dibdib, ngunit pilit niyang pinanatili ang isang blankong ekspresyon sa kanyang muka. Naghahanap lang ako ng ilang lumang papeles ng kumpanya, ma'am. Hindi ko alam na bawal na palang pumasok dito, sagot ni Mateo. Ang kanyang boses ay may bahid ng sarkasmo na tila isang depensa laban sa matalim na tingin ng kanyang ina. Lumabas siya ng silid nang hindi nililingon si Aurora. Ngunit sa bawat hakbang niya palayo, tila mas lalong bumibigat ang lihim na nasa loob ng kanyang bulsa. Samantala, sa labas ng mansyon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan at sa gitna ng bango ng mga bulaklak na dama de noche, naglalakad si Elena patungo sa quarters ng mga katulong. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag nang marinig niya ang malulutong na yabag ng mga sapatos sa damuhan. Mula sa madilim na sulok ng hardin, lumabas ang bulto ni Rafael. Elena, kailangan nating mag-usap, mahinang sabi ni Rafael. Ang kanyang tinig ay puno ng bigat. Tila ba ang bawat salita ay isang pasaning matagal na niyang kinikimkim. Napatigil si Elena. Ang kanyang mga kamay ay otomatikong nakahawak sa kanyang dibdib. Rafael, gabi na. Baka makita tayo ni Ma'am Aurora. Alam mo namang mainit ang mata niya sa akin. Lumapit si Rafael, sapat na para makita ang kislap ng katotohanan sa kanyang mga mata. Alam ko, Elena. Alam ko na ikaw ang batang babaeng iyon sa factory. Alam ko na ang peklat sa pulso mo ay dahil sa amin ni Mateo. Bakit? Bakit mo hinahayaang tratuhin kanila ng ganito? Bakit hindi mo sabihin sa kanya ang katotohanan? Nalaglag ang balikat ni Elena. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha na tila mga kristal sa ilalim ng liwanag ng buwan. At anong mangyayari kung sasabihin ko, Rafael? Maniniwala ba siya?
O baka isipin lang niya na ginagamit ko ang nakaraan para manghingi ng pera. Rafael, ang mahalaga lang sa akin ngayon ay si Ana. Ang mga gamot niya, ang operasyon niya, yon lang ang dahilan kung bakit ako humihinga. Kung mawawala ang suporta ng mga Santiago, mawawala ang anak ko. Pakiusap, Rafael, bilang utang na loob sa buhay na ibinigay ko sa iyo noon. Manahimik ka. Hayaan mong maging katulong lang ako sa paningin nila basta't mabuhay ang anak ko. Hindi nakapagsalita si Rafael. Ang bawat salita ni Elena ay tila isang kutsilyo na humihiwa sa kanyang konsensya. Ang sakripisyo ng isang ina ay mas malalim pa sa karagatan at sa sandaling iyon, naramdaman ni Rafael ang isang matinding pagnanais na protektahan ang babaeng ito, kahit na ang kapalit ay ang kanyang katapatan sa pamilya Santiago. Ngunit sa itaas ng balkonahe, nakatayo ang isang anino na nakamasid sa bawat galaw nila. Si Doña Aurora ay nakahawak sa rehas. Ang kanyang mga kuko ay tila ibinabawon sa malamig na bakal, habang pinapanood ang lihim na pagkikita ng kanyang bodyguard at ng kanyang katulong. Ang kanyang mukha ay balot ng dilim, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit at hinala. Akala niyo ba ay malulusutan niyo ako? Bulong ni Aurora sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay tila isang sumpa na sumama sa hangin. Kung ang nakaraan ang gagamitin niyo para sirain ang pamilyang ito, sisiguraduhin kong ang nakaraan din ang tatapos sa inyong lahat. Pumasok muli si Aurora sa loob ng kanyang silid at dinampot ang telepono. May isang plano na siyang nabubuo sa kanyang isipan. Isang plano na hindi lamang magpapaalis kay Elena, kundi sisira sa dignidad nito ng tuluyan upang hindi na ito makabangon pa. Saan mo dinala ang singsing ko, Elena? Huwag mong sabihin sa akin na bigla na lamang itong nagkaroon ng pakpak at lumipad palayo. Ang boses ni Doña Aurora ay parang kulog na bumasag sa katahimikan ng umaga sa mansyon, habang ang lahat ng mga katulong ay nakayuko at nakahilera sa gitna ng sala. Ang bawat salita ng matandang babae ay may kasamang lason ng pagdududa at ang kanyang mga mata ay nakatutok ng diretsyo sa nangangatog na bulto ni Elena. Kanina lamang, hawak pa ni Elena ang isang maliit na piraso ng kulay rosas na laso na binili niya sa tabi ng ospital para sa buhok ni Ana. Balak niya itong ibigay sa bata sa kanyang pagbisita mamayang hapon. Ang munting laso na iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas upang harapin ang isa namang mahabang araw ng pagbura ng mansa sa sahig ng mga Santiago. Ngunit na iyon, ang munting pangarap na iyon ay biglang natabunan ng isang madilim na ulap ng paratang. Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo, Ma'am Aurora. Hindi ko po kayang gawin ang magnakaw kahit kailan po. Nanginginig ang boses ni Elena habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang apron. Ang kanyang puso ay tila gustong lumabas sa kanyang dibdib sa sobrang bilis ng tibok nito. Nararamdaman niya ang malamig na tingin ng kanyang mga kasamahan, ang mga bulong-bulungan na unti-unting bumabalot sa silid na parang mga ahas na handang tumuklaw. Huwag mo akong daanin sa paawa, Elena. Alam nating lahat kung gaano ka nangangailangan ng pera para sa ospital ng anak mo. Maring sabi ni Aurora, ang kanyang mukha ay walang bakas ng awa, kundi isang mapanuring ngiti na tila nagtatagumpay na sa kanyang sariling laro. Pinalingan niya si Rafael na nakatayo malapit sa pinto. Ang mukha ay balot ng matinding pag-aalala. Rafael, dalhin mo rito ang bag ng babaeng ito. Doon natin simulan ang paghahanap. Mabigat ang bawat hakbang ni Rafael patungo sa quarters ng mga katulong. Nang bumalik siya, dala niya ang luma at kupas na canvas bag ni Elena. Ito ay may mga tagpi sa gilid, patunay ng kahirapan at mahabang panahong pinagsilbihan nito ang may-ari.
Nang ibuhos ni Rafael ang laman ng bag sa ibabaw ng lamesang marmol, walang anumang tunog, kundi ang marahas na paghinga ng mga taong nagmamasid. Mula sa loob ng bag ay nalaglag ang ilang barya, ang maliit na kulay rosas na laso para sa buhok ni Ana. At isang maliit, kupas na pulang woolen heart na gawa sa lumang sinulid. Isang munting laruan na dinala ni Elena para may mayakap si Ana sa kanyang hospital bed. Ang maliit at murang laruan na iyon ay nagdala ng pansamantalang katahimikan sa silid. Isang patunay ng simpleng pagmamahal ng isang ina na walang hangad kundi ang kaligtasan ng kanyang anak. Ngunit sa tabi ng tapat at simpleng laruang iyon, isang bagay ang gumulong at kuminang ng napakatindi sa ilalim ng liwanag ng chandelier. Iyon ang nawawalang singsing ni Doña Aurora, isang dambuhalang brilyante na napapaligiran ng mga gintong ukit. Ang barahas na kislap nito ay tila sumampal sa mukha ni Elena, habang ang buong sala ay napuno ng singhap ng gulat mula sa mga katulong. Sinasabi ko na nga ba, bulong ni Aurora, ang kanyang boses ay puno ng tagumpay. Ganyan talaga ang mga taong galing sa putik. Gagawin ang lahat, kahit ang magnakaw sa kamay na nagpapakain sa kanila. Dahan-dahang pumasok si Mateo sa sala. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at ang kanyang muka ay seryoso. Tila ba may malaking labanan sa loob ng kanyang isipan? Matapos ang naganap sa library kagabi, gusto niyang paniwalaan na may kabutihan sa puso ni Elena. Gusto niyang isipin na ang babaeng may hawak ng lihim ng kanyang nakaraan ay hindi kayang gumawa ng masama. Ngunit ngayon, ang katotohanan ay nakalatag sa kanyang harap. Dinampot ni Mateo ang singsing mula sa mesa. Ang makintab na brilyante ay nag-iwan ng anino sa kanyang palad. Tumingin siya kay Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagkabigo at galit. Ngunit may kasamang lihim na hapdi na hindi niya maipaliwanag. Inilapit niya ang singsing sa mukha ni Elena. Elena, binigyan ka namin ng pagkakataon. Binigyan ka namin ng trabaho para sa anak mo. At ito ang isasagot mo sa amin? Ang boses ni Mateo ay mababa, pero ramdam ang bawat bigat nito. Mali ba ang tingin ko sa iyo? Magnanakaw ka rin ba? Hindi ako magnanakaw, Sir Mateo. At hinding-hindi ko dudungisan ang buhay ng aking anak ng perang galing sa kasalanan. Ang boses ni Elena ay hindi nanginig. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang matigas at maningning na danggal na tila isang pader na hindi kayang tibagin ng anumang lakas ng hangin. Tumingala siya at tinitigan ng diretso si Mateo, isang pagkilos na bihirang gawin ng isang katulong sa kanyang amo. Ngunit sa sandaling iyon, sila ay hindi magkaiba ng antas. Sila ay dalawang taong naghaharap sa nalan ng katotohanan. Ang kislap ng brilyante sa kamay ni Mateo ay tila naging madilim sa harap ng tapat na tingin ni Elena. Para kay Elena, ang mamahaling singsing na iyon ay walang kwentang bato kumpara sa kulay rosas na laso na nakalatag sa lamesa. Ang laso na simbolo ng kanyang wagas na pagmamahal sa kanyang anak. Kung gusto ninyo akong ipakulong, gawin ninyo, Sir Mateo. Handa akong harapin ang batas ng tao. Pero tandaan ninyo ito, ang rehas ng kulungan ay gawa lamang sa bakal. Ngunit ang rehas ng inyong konsensya ay gawa sa brilyanteng iyan na hawak ninyo, dadag ni Elena. Ang bawat salita ay dahan-dahang binitawan, malinaw at may bigat na tumagos sa puso ni Mateo. Matapang ka pa! Pulis! Rafael, tawagan mo ang pulis ngayon din. Hindi ko hahayaang manatili ang isang kriminal sa loob ng aking pamamahay. Pagatungan ni Doña Aurora, ang kanyang boses ay puno ng galit dahil hindi niya nakuha ang reaksyong inaasahan niya, ang pagluhod at pagmamakaawa ni Elena. Ang kanyang mukha ay namula sa pot,
ngunit may kasamang kaba dahil sa tapang maipinapakita ng kanyang katulong. Hindi gumalaw si Rafael. Nanatili siyang nakatayo, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang tabi. Rafael, ano ang hinihintay mo? Bini ka na ba? Sigaw muli ni Aurora. Ma'am, sandali lang, pigil ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig kay Elena. May isang bagay sa loob niya ang nag-aalinlangan. Ang tapang ni Elena ay hindi tapang ng isang magnanakaw na nahuli. Ito ay tapang ng isang taong alam na wala siyang kasalanan. Dalhin ninyo muna si Elena sa quarters. Ako ang magpapasya kung anong gagawin. Habang dinadala si Elena palayo, mabilis na kumilos si Rafael. Bilang pinuno ng seguridad sa mansyon, hawak niya ang lahat ng susi at access sa mga camera ng bahay. Nagtungo siya sa control room. Ang kanyang puso ay mabilis ang tibok habang ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa mga control ng system. Walang tunog ng mga keyboard. Tanging ang mahinang ugong ng mga monitor ang pumupuno sa silid habang binabalikan niya ang mga footage kagabi. Alam ni Rafael na may hindi tama. Alam niya ang ugali ni Doña Aurora. Pinalood niya ang footage ng pasilyo patungo sa quarters ng mga katulong sa ganap na 3:00 ng madaling araw. Sa screen, lumitaw ang isang bulto ng tao. Isang babaeng nakasuot ng mamahaling sutla na pantulog, maingat na naglalakad sa dilim, may hawak na isang kumikinang na bagay. Iyon si Doña Aurora. Nakita sa video kung paano dahan-dahang binuksan ng Doña ang pinto ng silid ni Elena at isiningit ang singsing sa loob ng luma nitong canvas bag. Nanginig ang panga ni Rafael sa matinding galit. Ang katotohanan ay narito na, malinaw at hindi maitatatua. Kinuha niya ang kopya ng video at mabilis na natungo sa opisina ni Mateo. Pumasok si Rafael ng walang katok. Ang kanyang muka ay seryoso at walang bakas ng pag-aalinlangan. Nakita niya si Mateo na nakaupo sa kanyang desk, nakatitig sa singsing, balot ng matinding kalituhan. Sir Mateo, tawag ni Rafael. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit may dalang bigat ng isang paparating na bagyo. Inilapag niya ang isang tablet sa ibabaw ng lamesa sa tapat ng kanyang amo. Panurin ninyo po ito. Bago ninyo tuluyang sirain ang buhay ng taong nagbigay sa inyo ng inyong bukas. Pindot ni Rafael ang play button at sa screen ng tablet ay nagsimulang mag-play ang video ng kanyang ina na gumagawa ng pinakamaruming hakbang para lamang pabagsakin ang isang walang kalaban-labang katulong. Napako ang tingin ni Mateo sa screen at ang kanyang muka ay unt-unting nawala ng kulay habang ang katotohanan ay nagsisimulang gumuho sa kanyang buong mundo. Hindi makapaniwala si Mateo sa kanyang nakikita. Tila ba ang bawat pixel ng video sa screen ng tablet ay isang karayom na tumutusok sa kanyang mga mata. Ang kanyang ina, si Doña Aurora, na palaging nagtuturo sa kanya tungkol sa dangal, uri at reputasyon, ay nandoon sa screen, gumagapang sa dilim tulong ng isang magnanakaw upang sirain ang buhay ng isang walang kalaban-labang katulong. Ang katotohanan ay hindi dumarating na may kasamang malakas na ingay, kung minsan ito ay dumarating sa isang tahimik na video na nagpapakita ng pinakamaruming bahagi ng taong labis mong pinagkakatiwalaan. Mom, why would you do this? Bulong ni Mateo sa sarili. Ang kanyang boses ay halos mawalan ng lakas. Ang galit at kahihiyan ay sabay na sumiklab sa kanyang dibdib, ngunit mas matindi ang bigat ng pagsisisi na unt-unting lumulumpo sa kanyang buong pagkatao. Naalala niya ang mukha ni Elena nang tanungin niya ito kung magnanakaw ba ito.
Naalala niya ang tapat at matapang nitong tingin na tila ba sinasabing walang anumang yaman ang kayang pumatay sa kanyang dangal. Dahan-dahang inilapag ni Rafael ang isang maliit na kahon sa ibabaw ng lamesa, sa tapat ng naguguluhang muka ni Mateo. Nang buksan ito ni Rafael, tumambad ang isang lumang panyo na kulay puti. Ngunit may mga bakas ng lumang abo at sunog sa mga gilid nito. Ang amoy ng usok at luma ay agad na humalo sa malamig na hangin ng opisina. Anong ibig sabihin nito, Rafael? Bakit may pinapakita sa akin ang panyong ito? Tanong ni Mateo, ang kanyang tinig ay nanginginig na sa matinding emosyon. Iyan po ang panyong ibinalot ko sa braso ng batang babaeng nagligtas sa atin 15 taon na ang nakalilipas, Sir Mateo. Mahinang sagot ni Rafael. Ngunit ang bawat salita niya ay tila kulog na yumanig sa buong pagkatao ng kanyang amo. Ang batang babaeng pumasok sa naglalagablab na factory. Ang batang babaeng humila sa akin at sa inyo, palabas sa gitna ng mga bumabagsak na bakal. Siya po si Elena. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Mateo. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang dahan-dahang lumalapit sa lumang panyo. Hindi maaari. Isang simpleng katulong lang si Elena. Paano siya? Tingnan ninyo ang kanyang pulso, sir. Ang peklat na hugis letrang V sa kanyang kaliwang braso, pagputol ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng matinding hapdi at panghihinayang. Yan ang markang iniwan ng magbabagang bakal na sumalo sa inyo sana noong gabing yon. Ginamit niya ang sarili niyang katawan para protektahan kayo. Si Elena ang dahilan kung bakit kayo humihinga ngayon, Sir Mateo. Siya ang dahilan kung bakit meron kayong Santiago Global na yon. Pero siya rin ang taong itinaboy ninyo sa coffee shop. Ang taong sinampal ninyo sa harap ng maraming tao. At ang taong hinayaan ninyong lumuhod sa putik para lang sa buhay ng kanyang anak. Ang bawat salita ni Rafael ay tila isang malupit na sampal na paulit-ulit na dumadapo sa muka ni Mateo. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at napaupo siya sa kanyang silya habang ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Ang alaala ng gabi ng sunog ay muling nagbalik. Ang init, ang takot, at ang maliit na kamay na humawak sa kanya at nadala sa kanya sa kaligtasan. At ang kamay na iyon ay ang parehong kamay na, kagabi lamang ay dahan-dahang naglagay ng gamot sa kanyang sumasakit na balikat. Napapatingin si Mateo sa kanyang sariling palad. Ang palad na ginamit niya para sampalin si Elena. Ang palad na ginamit niya para ihagis ang pera sa harap nito. Ang matinding kahihiyan at hiya ay tila isang lason na mabilis na kumakalat sa kanyang dugo. Paano niya haharapin ang babaeng ibinigay ang kanyang sariling bukas para lamang magkaroon siya ng ngayon? Napatayo si Mateo, halos mabuwal sa kanyang pagmamadali habang patungo sa pintuan. Ang kanyang tanging naisip ay kailangan niyang makita si Elena. Kailangan niyang lumuhod sa harap nito. Kailangan niyang humingi ng kapatawaran kahit alam niyang walang sapat na luha ang kayang magbura sa kanyang mga nagawang kasalanan. Ngunit nang buksan niya ang pinto, tumambad sa kanya si Doña Aurora na nakatayo sa pasilyo. May hawak na mga papeles at may isang malamig na ngiti sa kanyang mga labi. Tila ba handa na nitong tapusin ang laban na siya mismo ang nagsimula. Umalis ka sa daan ko, ma'am. Hindi mo na ako mapipigilan ngayon. Ang boses ni Mateo ay mababa, ngunit may dalang matinding galit na hindi pa kailanman narinig ni Doña Aurora mula sa kanyang anak. Walang pag-aalinlangan niyang nilagpasan ang kanyang ina, hindi pinansin ang mga tawag nito at mabilis na nagtungo sa kanyang sasakyan. Ang bawat segundo na lumilipas ay tila 1 taon ng pagdurusa habang nagmamaneho siya patungo sa ospital
kung saan naroon si Elena at ang kanyang anak. Ang bawat patak ng ulan sa windshield ng kanyang sasakyan ay tila nagpapaalala kay Mateo sa mga luha ni Elena na kanyang binaliwala. Nang marating niya ang pampublikong ospital, sinalubong siya ng amoy ng gamot, ang ingay ng mga taong naghihintay sa koridor, at ang malamig na katotohanan ng kahirapan na matagal niyang iniwasang makita. Sa dulo ng pasilyo ng Pediatric Intensive Care Unit, nakita niya si Elena. Nakasandal ang noo ni Elena sa malamig na salamin ng ICU window. Ang kanyang kaliwang kamay, kung saan malinaw na makikita ang peklat na hugis letrang V, ay nakadikit sa salamin. Tila pilit na inaabot ang kanyang anak na si Anna na natutulog sa loob. Napapaligiran ng mga medical na tubo at ang mahinang tunog ng heart monitor. Ang bawat marahang paghinga ng bata ay ang tanging dahilan kung bakit nananatiling nakatayo si Elena sa gitna ng unos na ito. Dahan-dahang lumapit si Mateo. Ang bawat hakbang niya ay tila may bigat ng 1,000 tonelada. Nang napansin ni Elena ang kanyang anino, dahan-dahan itong lumingon. Walang galit sa mga mata ng babae, tanging isang malalim at nakapapagod na lungkot na mas lalong nagpahirap sa kalooban ni Mateo. Elena, please, pabulong na panimula ni Mateo. Ang kanyang boses ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mangilid ang luha. Nalaman ko na ang lahat. Alam ko na ang ginawa ng aking ina. At alam ko na kung sino ka talaga. Patawarin mo ako. Inayos ko na ang lahat. Ililipat natin si Anna sa pinakamagandang kwarto, sa pinakamagaling na doktor. Ako ang magbabayad ng lahat ng gastusin. Tumingin si Elena kay Mateo. Pagkatapos ay muling ibinalik ang kanyang tingin sa anak sa loob ng silid. Isang mahaba at masakit na buntong hininga ang pinakawalan niya. Para saan, Mateo? Para gumaan ang pakiramdam mo. Para mapatahimik mo ang konsensya mo tuwing titingin ka sa salamin. Ang kanyang boses ay mahina. Ngunit tila isang matalim na karayom na tumusok sa puso ni Mateo. Ang bawat sentimo ng pera mo ay amoy ng aking dugo, ng aking luha at engi ng pananampal mo sa akin sa harap ng maraming tao. Hindi ko kailangan ang tulong mo kung ang kapalit nito ay ang aking danggal. Elena, hindi ito tungkol sa pride. Buhay ng anak mo ang nakataya rito, pagmamakaawa ni Mateo. Tuluyan nang pumatak ang kanyang mga luha habang nakatitig sa babaeng nagligtas sa kanya noon. Ngunit na yon ay hindi man lang niya mayakap para ibahagi ang sakit. Alam ko, Mateo, at bilang ina, gagawin ko ang lahat para iligtas si Anna. Pero hindi ko gagamitin ang pera ng taong itinuturing kaming basura. Malamig na sagot ni Elena. Ang kanilang pag-uusap ay biglang naputol nang marinig ang matigas at regular na tunog ng takong ng sapatos na nagmumula sa dulo ng koridor. Sa gitna ng tahimik na ospital, naglakad si Doña Aurora kasama ang 2 lalaking nakasuot ng mamahaling Amerikana, ang mga abogado ng pamilya Santiago. Ang muha ni Aurora ay walang bakas ng pagkatalo, kundi isang mapanuring ngiti na tila hawak pa rin niya ang huling alas sa laro. Lumapit siya kay Elena at inilapag ang isang makapal na dokumentong may tatak ng korte sa ibabaw ng lamesa sa tabi ng ICU. Huwag ka nang magmalinis, Elena, dahil sa kasong pagnanakaw na isinampa ko laban sa'yo at sa katotohanang wala kang sapat na kita at maayos na tirahan, naghain kami ng petisyon sa korte. Sabi ni Aurora. Ang kanyang boses ay puno ng nakaririnding tamis. Idinedeklara ka ng batas na isang iresponsable at kriminal na ina. Mula sa araw na ito, ang pangangalaga kay Anna ay ililipat sa pamahalaan at sa aming institusyon.
Dadalhin namin ang bata sa aming pribadong pasilidad at ikaw, wala ka ng karapatang lumapit sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Elena sa matinding takot, habang ang dokumentong nasa kanyang harap ay tila naging isang hatol ng kamatayan para sa kanyang pagiging ina. Huwag ninyong kunin ang anak ko. Patayin ninyo na lang ako. Huwag ninyo lang ilayo si Ana. Ang sigaw ni Elena ay puno ng matinding hapis na tila ba binitay ang kanyang kaluluwa sa gitna ng malamig na pasilyo ng ospital. Napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay pilit na umaabot sa laylayan ng mamahaling damit ni Doña Aurora, habang ang mga abogado ay malamig lamang na nakatitig sa kanya, hawak ang mga dokumentong tila mga hatol ng kamatayan sa kanyang pagiging ina. "Ma'am, tama na! Umalis na kayo rito!" sigaw ni Mateo habang hinaharangan ang kanyang ina. Ngunit bago pa man siya makagawa ng anong hakbang, isang matandang lalaki na nakasuot ng simpleng Amerikana ang lumabas mula sa elevator. Siya, si Attorney Benjamin Marcelo, isang tanyag ngunit retiradong abogado na matagal nang hindi humahawak ng mga kaso. Dahan-dahang lumapit ang matandang abogado kay Elena at tinulungan itong tumayo. Pagkatapos ay tumingin siya kay Doña Aurora na may kasamang malalim na otoridad. "Hindi ninyo maaring kunin ang bata, Doña Aurora. Ang kasong isinampa ninyo ay isang malaking kasinungalingan at mayroon kaming sapat na patunay para dambuhalin ang inyong petisyon sa korte," mariing sabi ni Attorney Marcelo. Pinalingan niya si Elena at ipinakita ang isang maliit, kupas na notebook na pagmamay-ari ng yumaong ama ni Elena. "Elena, ang tatay mo, si Mang Cardo, ang nagpaaral sa akin noon sa kolehiyo nang walang hinihinging kapalit. Ang utang na loob na yon ay hindi ko kailanman nakalimutan. Ngayon, ako naman ang lalaban para sa iyo." Sa tulong ni Attorney Marcelo at ng lihim na kopya ng CCTV video na ibinigay ni Rafael, mabilis na kumalat ang balita sa social media at sa mga pangunahing istasyon ng balita. Ang video ng pananampal ni Mateo, ang katotohanang binuwis ni Elena ang kanyang buhay para iligtas ang pamilya Santiago 15 taon na ang nakalilipas, at ang maruming gawa-gawang kaso ng pagnanakaw ay naging pinakamalaking usap-usapan sa buong bansa. Ang Santiago Global ay naharap sa pinakamalaking krisis sa kasaysayan nito, at ang kanilang mga stock ay mabilis na bumagsak na tila mga tuyong dahon sa gitna ng bagyo. Dahil sa matinding pressure ng publiko, napilitan si Doña Aurora na mag-organisa ng isang malaking press conference sa headquarters ng kumpanya. Inutusan niya si Mateo na humarap sa media upang itangi ang lahat, linisin ang pangalan ng pamilya at palabasin na si Elena ay isang oportunista lamang na nangingikil ng pera gamit ang nakaraan. "Gawin mo ito, Mateo. Kung hindi, aalisin ko sa iyo ang bawat sentimo ng iyong pamana. Sisiguraduhin kong babagsak ka kasama ng babaeng yan," banta ni Aurora sa loob ng holding room. Ang kanyang muka ay balot ng matinding takot at galit. Nakatayo si Mateo sa tapat ng podium. Ang walang humpay na kislap ng mga kamera at ang mga mikroponong nakatutok sa kanya ay tila mga sandata na handang tumapos sa kanyang karanyaan. Sa likod niya, nakatayo si Doña Aurora, may hawak na peking ngiti. Umaasang susunod ang kanyang anak sa kanyang nais upang maisalba ang kanilang kaharian ng kasinungalingan. Tumingin si Mateo sa mga reporter. Pagkatapos ay naalala niya ang peklat sa pulso ni Elena. Naalala niya ang bawat haplos ng kamay nito sa kanyang balikat na nagbigay sa kanya ng kapayapaan sa gitna ng gabi. Huminga siya ng malalim, hinarap ang pinakamalaking desisyon sa kanyang buhay at nagsalita ng malinaw sa mikropono. "Gusto kong malaman ng buong mundo ang katotohanan," panimula ni Mateo. Ang kanyang boses ay hindi nanginig, kundi puno ng matigas na determinasyon. "Ang aking ina, si Doña Aurora Santiago, at ako, kami ang tunay na kriminal dito.
Si Elena Ramos ay walang kinalaman sa anumang pagmanakaw. Ang aking pamilya ang nagnakaw sa kanyang dangal, sa kanyang kalayaan, at sa buhay na ibinuwis niya para iligtas ako 15 taon na ang nakalilipas. Ako ay nagkasala at handa akong harapin ang bawat parusa ng batas. Isang matinding bulungan ang sumabog sa loob ng silid, habang ang mukha ni Doña Aurora ay unt-unting nawalan ng kulay at napasandal sa pader sa matinding gulat at kahihiyan sa harap ng milyon-milyong taong nanonood ng live broadcast. Ang bawat payda ng mansyon ng mga Santiago na gawa sa mamahaling semento at marble ay tila unti-unting gumuguho. Dinudurog ang lahat ng kasinungalingang itinayo dun sa loob ng mahabang panahon. Sa loob lamang ng ilang oras, matapos ang pag-amin ni Mateo sa harap ng telebisyon, ang Santiago Global ay nahulog sa isang malalim na bangin. Nagkaroon ng emergency meeting ang Board of Directors at walang pag-aalinlangang tinanggal si Doña Aurora sa posisyon nito. Habang ang bawat kasosyo sa negosyo ay mabilis na lumayo. Tila ba ang pamilya Santiago ay may dalang isang nakahahawang sakit. Sa loop ng malawak at maranyang sala, nakaupo si Doña Aurora sa gitna ng kadiliman. Hindi niya pinabuksan ang mga ilaw. Tila natatakot na makita ang sarili niyang muka na ngayon ay balot ng matinding kahihiyan. Hawak niya ang isang baso ng alak, ngunit nanginginig ang kanyang mga daliri na naging sanhi ng pagtapon ng likido sa kanyang mamahaling sutla na damit. Ang karangyaan na kanyang ipinaglaban, ang pangalang kanyang iningatan sa pamamagitan ng pag-apak sa iba, ay naging isang malaking mansa na hindi na kailanman mabubura. Sa gitna ng katahimikang ito, pumasok si Rafael kasama ang 2 opisyal ng National Bureau of Investigation. Ang matigas at regular na yabag ng kanilang mga sapatos sa sahig ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng huling sandali ng kalayaan ni Aurora. Doña Aurora Santiago, narito po kami para isilbi ang warrant of arrest laban sa inyo. Malamig na pahayag ng opisyal. Hindi lamang para sa kasong obstruction of justice at grave coercion laban kay Elena Ramos, kundi para sa muling pagbubukas ng kaso ng sunog sa Santiago Textile Factory, 15 taon na ang nakalilipas. Napatayo si Aurora. Ang kanyang baso ay nahulog sa sahig at nabasag sa maraming piraso. Ang alak ay dahan-dahang gumapang sa marmol na tila dugo. Anong pinagsasabi ninyo? Tapos na ang kasong yon. Isang aksidente ang sunog na yon. Sigaw ni Aurora. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot na pilit niyang itinago sa likod ng kanyang galit. Meron kaming bagong ebidensya, Doña Aurora. Pagputol ni Rafael, ang kanyang tinig ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Inilabas niya ang isang folder ng mga dokumentong naglalaman ng mga lihim na transaksyon sa bangko at ang pahayag ng dating maintenance officer ng factory. Kayo po ang nag-utos na sunugin ang factory para makuha ang malaking insurance payout upang bayaran ang inyong mga personal na utang noon. Hindi ninyo inalintana kung may mamatay na mga manggagawa, kasama na ang ama ni Elena na nagkasakit at namatay dahil sa pinsalang natamo sa sunog. Kayo ang tunay na kriminal dito, ma'am. Tila nawala ng hangin si Aurora sa kanyang narinig. Ang katotohanang matagal niyang ibinaon sa ilalim ng lupa ay biglang lumitaw sa harap ng buong mundo. Tumingin siya sa paligid, sa kanyang mga mamahaling painting, sa mga gintong florera at sa kristal na chandelier. Ang lahat ng karanyang ito ay nabili sa pamamagitan ng dugo at buhay ng mga taong kanyang minalit. Nang hawakan ng mga pulis ang kanyang braso para kabitan ng posas, tuluyan nang nawalan ng sariling bait si Aurora. Nagsimula siyang sumigaw, napupumiglas, habang pilit na kumakapit sa isang malaking gintong florera. Bitiwan ninyo ako! Akin ang lahat ng ito! Ako ang may-ari ng Santiago Global! Wala kayong karapatang hawakan ako!
Mateo, nasaan ka? Iligtas mo ako! Mga walang utang na loob! Ang kanyang mga mamahaling alahas ay isa-isang nalaglag sa sahig habang kinakaladkad siya palabas ng mansyon ng mga opisyal. Ang malakas at paulit-ulit na tunog ng sirena ng pulis ay gumulo sa tahimik na gabi ng eksklusibong subdibisyon na tila isang malupit na musika na naghahayag ng katapusan ng kanyang kaharian. Nakatayo si Mateo sa labas ng gate. Pinapanood ang kanyang ina na isinasakay sa loob ng mobile car habang ang bawat sigaw nito ay unti-unting nawawala sa dilim ng gabi. Tinanggap ni Mateo ang kanyang sariling tadhana. Alam niyang sa susunod na araw, siya naman ang haharap sa korte. Ngunit sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang isang uri ng kaluwagan sa kanyang dibdib. Isang kaluwagan na hindi kayang bilhin ng bilyong piso. Ang lugar kung saan nagsimula ang lahat ng luha ay ang lugar din kung saan naghihintay ang huling kapayapaan. Sa loob ng parehong coffee shop sa Makati, kung saan ilang linggo na ang nakalilipas, ay dumanas si Elena ng pinakamalubang panghahamak. Tahimik na nakaupo si Mateo sa tabi ng bintana. Wala na ang kanyang mamahaling suit. Wala na ang mga bodyguards na nakapaligid sa kanya. At wala na ang kayabangan sa kanyang mukha. Suot niya ang isang simpleng puting sando at pantalon. Ang kanyang buhok ay medyo magulo. At ang kanyang mga mata ay may malalalim na itim na bilog. Patunay na mga gabing wala siyang ibang ginawa, kundi ang umiyak at harapin ang kanyang sariling mga demonyo. Nang dahan-dahang bumukas ang pinto, pumasok si Elena. Suot niya ang kanyang pinakamayos na damit, isang simpleng floral dress na luma ngunit malinis. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng takot o poot. Sa halip, may isang kalmado at tahimik na liwanag sa kanyang mga mata na tila ba ang bagyo sa kanyang buhay ay tuluyan ng lumipas. Umupo siya sa tapat ni Mateo at ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay naging napakabigat. Tila ba ang bawat segundong lumilipas ay may dalang libu-libong alaala ng sakit at sakripisyo. Elena, maraming salamat sa pagdating mo, panimula ni Mateo. Ang kanyang boses ay nanginginig at halos hindi lumabas sa kanyang tuyot na lalamunan. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Alam kong walang sapat na salita o gawa ang makakabayad sa lahat ng ginawa ko sa iyo. Sa ginawa ng aking pamilya sa iyo. Narito ako para makinig, Mateo, hindi para makipag-away. Mahinang sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na tubig na nagpalamig sa nag-aapoy na dibdib ni Mateo. Tumingin si Mateo sa kanyang mga kamay. Pagkatapos ay tumingin siya sa sahig. Sa mismong bahagi ng marmol kung saan bumagsak si Elena nang sampalin niya ito. Sa isang iglap, tila hindi na kayang tiisin ni Mateo ang bigat ng kanyang konsensya. Dahan-dahan siyang tumayo at sa harap ng ilang mga tao sa loob ng coffee shop at sa tapat ng nagulat na si Elena, si Mateo Santiago, ang dating tinitingalang bilyonaryo at CEO, ay dahan-dahang bumaba at lumuhod sa sahig. Ipinatong niya ang kanyang dalawang tuhod sa malamig na marmol, nakayuko ang kanyang ulo, at ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig sa matinding paghikpi. Tuluyan nang pumatak ang kanyang mga luha sa sahig na kanyang pinangalagaan, higit pa sa buhay ng ibang tao. Patawarin mo ako, Elena. Patawarin mo ako sa pananakit ko sa iyo. Patawarin mo ako sa pag-apak ko sa dangal mo, habang ang tanging hangad mo lang ay ang mabuhay ang anak mo. Bulong ni Mateo sa gitna ng kanyang pag-iyak. Ipinigay mo sa akin ang buhay ko nung gabing masunog ang factory. At binalikan mo ako ng pananakit at kahihiyan. Handa akong harapin ang kulungan. Handa akong mawala ang lahat sa akin. Basta't mapatawad mo ako.
Napatitig si Elena sa lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Nakita niya ang peklat sa pulso ni Mateo, ang peklat na parehong paalala ng magbabagang bakal 15 taon na ang nakalilipas. Sa sandaling iyon, ang galit ay tuluyan ng natunaw sa kanyang puso, napalitan ng isang malalim na habag. Alam niyang ang pagpapatawad ay hindi para sa kaluwagan ng nagkasala, kundi para sa kalayaan ng kanyang sariling kaluluwa. Dahan-dahang iniabot ni Elena ang kanyang kaliwang kamay kung saan malinaw na makikita ang kanyang sariling hugis letrang V na peklat. Hindi niya ito ginamit para saktan si Mateo. Sa halip, dahan-dahan niyang hinawakan ang nanginginig na balikat ng lalaki at marahan itong tinulungang tumayo. "Tumayo ka, Mateo," mahinang sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan habang pilit na pinatatayo ang lalaki. Ang galit ay isang madilim na kulungan at ayaw kong manatili sa loob nito habang buhay. Para sa aking sarili at para sa kinabukasan ng aking anak, pinapatawad na kita. Napaangat ng tingin si Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at hindi mapapantayang pasasalamat, habang nakatitig sa mukha ng babaeng nagbigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon na mabuhay at magmahal muli. Ang panahon ay tila isang mahusay na manggagamot na dahan-dahang naglalagay ng lunas sa mga sugat na idinulot na nakaraan. Matapos ang maraming buwan ng pagsubok, ang bawat masakit na alaala ay naging pataba sa lupa kung saan dahan-dahang umusbong ang mga bagong pangarap para kay Elena. Ang matagumpay na operasyon sa puso ni Ana ay nagbalik ng kulay sa kanyang mga labi. Wala na ang pamumutla. Hanging ang malusog at kulay rosas na pisingi ng isang bata na nayon ay malayang nakatatakbo sa ilalim ng init ng araw. Sa isang tahimik na sulok ng kanilang lumang komunidad, nagbukas si Elena ng isang munting tindahan ng tinapay. Pinangalanan niya itong pilat ng pag-asa. Ang amoy ng bagong lutong pandesal at matamis na tinapay ay pumupuno sa hangin tuwing umaga. Na tila ba isang pampasigla sa bawat kapitbahay na dumaraan. Sa loob ng tindahang ito, naramdaman ni Elena ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Habang maingat niyang nilalamas ang kwarta para sa susunod na batch ng tinapay, naramdaman niya ang init at lambot ng harina sa kanyang mga kamay. Tumingin siya sa kanyang pulso. Ang peklat na hugis letrang V ay napaliligiran ngayon ng puting harina. Ang markang ito, na dati ay paalala ng apoy at sakit, ay naging simbolo na ngayon ng kanyang katatagan. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nagpupunas ng sahig ng ibang tao sa ilalim ng panunuyo at pangapi. Ang mga kamay na ito ngayon ay lumilihan ng pagkain para sa kanyang anak at nagbibigay ng ligaya sa kanyang komunidad. "Nanay, may customer po tayo sa labas!" Masayang sigaw ni Ana habang inaayos ang kulay rosas na laso sa kanyang buhok. Ang laso na dati ay nadurog, ngunit na yon ay muling nagbibigay ng ganda sa kanyang munting ulo. Ang banayad na tunog ng maliit na kampana sa pinto ay naghudyat ng pagdating ng isang bisita. Dahan-dahang pinunasan ni Elena ang kanyang mga kamay sa kanyang apron at humarap sa counter. Isang pamilyar na lalaki ang humakbang papasok sa tindahan. Si Mateo. Wala na ang kanyang mamahaling kotse. Wala na ang kanyang marangyang suit. At wala na ang lamig sa kanyang mga mata. Suot niya ang isang simpleng asul na polo na nakatupi ang mga manggas. At sa kanyang mukha ay makikita ang isang payapa at tapat na ngiti. Matapos niyang harapin ang mga kaso sa korte at ibigay ang malaking bahagi ng kanyang personal na yaman sa mga pondo para sa mga biktima ng sunog, nagpasya siyang magtrabaho bilang isang volunteer sa isang non-government organization
na tumutulong sa mga mahihirap na komunidad. Sa kanyang mga kamay, hindi na sandong ng makapal na sobre ng pera ang kanyang dala, at hindi na rin mga dokumento ng kapangyarihan. Dala niya ang isang simpleng kumpol ng mga sariwang bulaklak ng sampagita na may dalang bango ng isang bagong simula at malinis na hangarin. Inilapapag ni Mateo ang mga bulaklak sa ibabaw ng counter sa tapat ni Elena. Magandang umaga, Elena. Pwede bang bumili ng tinapay? At baka pwede ring makahingi ng kaunting oras mo? Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may dalang lalim ng isang taong natuto ng magpakumbaba at tunay na magmahal. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa pagitan ng kanilang mga ngiti, ang natitirang lamig ng kahapon ay tuluyang natunaw na nag-iiwan ng isang mainit na pag-asa para sa hinaharap na kanilang dahan-dahang bubuuin ng magkasama. Ang bawat dapit hapon sa buhay ni Elena ay hindi na nagdadala ng takot o bigat sa kanyang dibdib, kundi isang banayad na kapayapaan na tila bayakap ng isang mapagpalang kamay. Mula sa balkonahe ng kanyang munting tahanan, pinagmamasta niya si Ana na masayang naglalaro sa damuhan kasama ang iba pang mga bata. Ang tunog ng malulutong na tawa ng kanyang anak ay ang pinakamagandang musika na nagbura sa bawat pait at hapdi ng kanyang nakaraan. Ang batang dati ay halos hindi makahinga dahil sa sakit ay ngayon ay puno ng buhay. Ang kanyang mga labi ay palaging may dalang ngiti na tila ba isang bituin sa gitna ng gabi. Sa tabi ni Elena, nakatayo si Rafael, na ngayon ay hindi na isang bodyguard na nakatali sa utos ng iba, kundi isang malayang lalaki na nagtatrabaho upang protektahan ang kaligtasan ng buong komunidad. At sa di kalayuan, dahan-dahang naglalakad si Mateo, dala ang ilang mga libro para sa mga bata sa komunidad. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, isang tahimik na pag-unawa ang namayani sa pagitan nilang tatlo. Isang pagkakaibigan na hindi binuo ng yaman, kunding pagpapatawad at pagtutuwid sa mga nagawang pagkakamali. Naalala ko pa nung gabing iyon, Elena, mahinang sabi ni Rafael, habang nakatingin sa dahan-dahang paglubog ng araw. Akala ko ay tuluyan nang mawawala ang aking buhay sa loob ng nasusunog na factory. Ngunit binigyan mo kami ng bukas. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinakalimutan natin ang sakit, Rafael, sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng lalim at kapayapaan. Ito ay ang pagpapalaya sa ating sarili mula sa kadena ng put. Nang mapatawad ko si Mateo, hindi ko lang siya binigyan ng pagkakataong magbago. Binigyan ko rin ang aking sarili at si Ana ng karapatang mamuhay ng walang dalang bigat. Lumapit si Mateo at tumayo sa kanilang tabi. Tumingin siya sa peklat sa pulso ni Elena na ngayon ay kumikinang sa ilalim ng gintong liwanag ng dapit hapon. Salamat, Elena. Dahil sa iyo, natutunan ko na ang tunay na dangal ng tao ay wala sa rurok ng kapangyarihan o sa kinang ng salapi, kundi sa lalim ng ating kakayahang magmahal, magsakripisyo, at magpakumbaba sa harap ng katotohanan. Tumingin si Elena sa kanyang sariling pulso. Ang hugis letrang V na peklat ay hindi na isang marka ng kapangitan o sakit. Ito ay naging isang hiyas ng kanyang danggal, isang patunay na sa gitna ng pinakamalupit na apoy ng buhay, ang pag-ibig at pagpapatawad, ang palaging mananatiling buhay at magdadala ng tunay na pagpapala.